Happy Sunday everyone. Sunday ngayon, kumusta kayo? Araw ng pamamahinga. At ito si D, maaga kong iniwanan dito sa bahay kasi duty din ako kay mama. Ayan na nga, pagkadating ko galing sa JRS upang ihatid si mama para magsimba, sinundan ko dito si D sa may gubat sa may unahan ng aming bahay. Nag-uumpisa na siyang maggamas kasi plano naming makakagala. Dito naman kami magtanim ng mga iba naming gulay kasi para makapagpahinga naman yung ibang tinataniman namin doon. At ito nga, marami din kami dito mga tanim na jibilina, mahogani at kung ano-ano pang mga puno. Malalaki na rin yung mga balinghoy na tanim namin dati. Maganda rin dito sa baba mga kagala, dito sa napili naming bagong pagtaniman kasi napaka-presko din dito. Lalo na pagdating ng pahapon na malilim na siya. Pero sa umaga naman, timing naman yung araw ay dito talaga pumupunta yung araw sa umaga. Kaya napakaganda para sa mga gulay na iyong itatanim. Dahil nga ako'y nagpapahipahinga laang at ako'y magluluto pa, kaya hindi ko na muna tutulungan si D. Kasi maya-maya din lang pagpatak ng 9:30 ay magsusundo na ulit ako kay mama. Napakabilis lang mga kagala ng oras, kaya naman ang ginawa ko ay inupuan ko na lang si D para kwentuhin. Hanggang sa nainisipan kong ako'y magdudungkal ng lupa kasi tinitingnan kung ako maganda siya. Maganda naman nga talaga, napakabuhaghag niya. Si D ay nininirbyos ako'y wag na daw tumulong at baka daw mamay kung ano-ano naman mapagtataga ko laang. Kaya ang ginawa ko naman, tumayo na lang ulit ako at ako'y pupunta na lang sa bahay upang magluto. Ayan mga kagali, yung mga inaabangan kong pahinuging mga prutas. Ito na rin yung mga tanim naming orchids. Magaganda na ang mga bulaklak niya. At ito rin yung paborito ni Dinahalaman na talagang siya ang tagapag-trim niyan araw-araw. Kaya naman siya ituwan-tuwa at marami laging bulaklak. Nag-uumpisa na ako maglinis ang aming kaldero upang magluto ng sinaing pero mag-iinit muna ako ng tubig. At si D naman, paglingin ko ay talagang tuloy-tuloy ang kanyang pagbibisi-bisihan kahit mag-isa lang siya. Pahinsya ka na, talaga hindi kita matutulungan. Kanya-kanya muna tayong busy ngayon. Pero alam ko namang kayang-kaya yan ni D. Ayun na nga't pandala siya papunta doon. Ito yung aming mga bulo na aming gagamitin na ipinakasuyo namin ipakuha kay Chosano. Kaya thank you po sa Chosano sa pagkuha ng aming bulo. Paspas na nga ang aking kalan para sa pag-iinit ng tubig at susundan ko lang naman ang pagpiprito ng isda. Sinilip ko muna ulit yung ginagawa dito ni D at ayan, kahit paano may naitayo na siya. Paga pa nga namin yan ng sitaw at ng mga kalamismis mga kagala ko. Yun ang mga itatanim namin dyan at kung ano-ano pa. Maya-maya pa inakita ko si D may pasang-pasang mga poste na pangdagdag na pangbakod para sa gagawin naming pagapangan ng aming mga gulay. Kaya pala siya inawawala at umalis saglit para maghakot pa ng ibang mga poste na kakailanganin para sa aming pagbabakod. Pinaiinin ko na lang ang aking sinaing at sakto pwede na itong iwan. Kaya naman gayak na ulit akong umalis upang sunduin si mama. Papunta na ulit ako makakagala sa barangay GRS. Nandun kasi si mama at 9:30 na. Kailangan ko nang umalis. Pero bago ako umalis ay may naalala ako. Sabi ko kay D, pakicheck muna ulit ng battery ng aming motor kasi baka mamaya maabutan na naman ako sa daan ng lubat. Hindi pa kasi namin mga kagala napapaglaanan talaga ng oras upang ipacheck ito lahat-lahat. Napalitan na naman namin siya ng regulator pero ayaw pa rin niya mag-charge kaya madalas nalulubat pa rin siya. Kaya naman pansamantala bawat alis ko ay pinapacheck ko muna kay D upang masiguro na hindi ako maitirik sa daan. At nagagamit ko naman siya mga kagala ng ligtas dahil maingat naman ako magpatakbo. Ito na nga naayos na ni D. Thank you D, paalis na rin ako. At sa kalalathala, ako na nga lang ng kalalathala sa inyo. Tawa si din ng tawa sa akin, sabay sigaw. Kasi naalala ko, may cellphone nga pala akong iniwan dito sa tripod. Nako po, o ayan, vlog-vlogan pa. Ako'y pandalas namang pabalik at napapatawa na lang sa gawa-gawa akong ito. Diyos ko po, patawarin. Pagdating ko ng barangay GRS ay saktong tapos na naman nga ang mass at si mama ay naghihintay na rin sa akin. Pagkasundo ko sa kanya, dumiretso na kami dito sa tindahan ni Kanati. Ito yung mga lumang kalye kung namimiss niyong masilip. Hinahayaan ko lang si mamang mamili, hindi ko siya minamadali upang hindi siya mataranta. Maya-maya pa ilumipat siya kay Ate Gina kasi doon pa rin siya bumibili ng iba niya mga kakailanganin para sa pagtitinda ng kanyang mga puto at kutsinta. At ito, tapos na rin kami. Next na pupuntahan ay ang palengke. Ayan, dito ko na lang ipinarada ang motor kasi dito malilom. Pinaglakad ko na lang si mama, total tatawid lang naman sa kabilang kalsada. At pagkatapos naming mamalingke, madaling-madali lang naman siya. Nandito na kami sa shade. Ito nga si Dennis na abutan ko. Talaga namang napakasipag ng aming si Kalabasing. Nag-i-spray siya ng pampatay sa mga damo. Ang tawag dito ay demolition. Sabi nga nila, yan hindi ka na mahihirapan mga kagala maggamas. Kung gusto mong madali ang mawala ang mga damo, yan lang ini-spray nila at matik patay na ang mga damo. Wala nang kahirap-hirap.
Hindi na ako nagtagal, gumayak na rin akong pauwi kasi naalala ko pwede ko na si Ding tulungan dahil hindi na ako nagmamadali. Ito na nga naabutan ko si D, nakapagkabit na siya ng ilang mga bulo at mga kakawating paggagapangan ng aming mga sitaw. Tinulungan ko na rin siya, ako'y naghimay nitong aming mga panali. Ito'y panali sa truck mga kagala. Malaki ang pakinabang namin dito kasi para siyang sinulid or parang nylon. Napakatibay niyan mga kagala, kahit maulanan man o maarawan, hindi talaga agad-agad siya nagagato. Kaya na madiscover namin yan, hindi na kami bumibili ng nylon. Si D na lang ang pinaglagay ko ng mga bulo para mas mapadali kami, tapos ako na lang yung nagtatali. 2 bulo lang naman na linyang ilalagay namin mga kagala, at ang pampuno nga namin, ito na lang tali na kinuha namin sa tali ng truck na hinihimay-himay namin. At ayan si D, pinupuno niya yung mga poste na para pampatibay sa gitna. Sakto namang makulimlim ang panahon ngayon, kaya hindi naman kami ganong nahihirapan or napapagod agad sa aming mga ginagawa. Habang inaayos nga namin ito ay pinag-uusapan namin ni D kung saan dapat ilagay ang pichay, mustasa, kamatis, okra at kung ano-ano pa. Kasi mga kagala, may mga nakareserba talaga kami mga buto dito, mga pananim. Para sabi namin pagdating ng oras at yung una naming tanim ay wala na, magpapalit na ulit kami para may nakaabang na. Kaya naman habang wala siyang pasok ngayon ay pinagtulungan na namin gawin. At ito na nga, halos natapos na rin kami, na ilagay na namin yung mga panali. Hindi nga lang ganung halata mga kagala kasi maliit lang talaga yan. Kaya sa malayo ay hindi mo napapansin na may tali siya. Ayan na, handa na ang aming pagtataniman. Si Di ay nagbaakbak na nitong mga bulo upang pananda pagkatapos niya magtanim ng mga buto. Natapos na rin ang paghahanda para sa pananda at ito, umpisa na kaming magtanim. 3 klase ng buto ang aming itatanim ng sitaw. Meron yung kulay green na green talaga kapag namunga na. Meron yung light green at merong kulay pula. Yung kulay pula ay hiningi namin yun kay Ate Wilma, yung kapitbahay namin na masipag magtanim dito. Sabi ko nga kay Di, siya na lang ang magtanim at ako na lang ang maglalagay ng pananda para mas mapabilis ulit kami. Halos natapos na rin kami at oras naman para itanim namin ang aming kalamismis or paragulong ang tawag dito sa Bicol. 3 buto ang inilalagay ni D para siguradong kung hindi mabuhay ang isa may nakareserba pang 2. Halos kaunti na lang at matatapos na rin kami at sadyang minamadali na rin namin para makakain na kami ng tanghalian. Ganito lang talaga kasimple ang ginawa namin pagapangan para hindi na rin mahirap mamitas. Dati kasi gumawa kami ang taas-taas, nahirapan lang ako manungkit. Kaya sabi ko kay Di, tama na yung ganyan, abot kamay lang. At sa wakas, tapos na rin kami. Thank you Lord, makakakain na rin kami ng pananghalian. At inumpisahan na din ni Di na diligin ang mga bagong tanim naming mga halaman. Sana gumanda kayo para pagka isang araw ay may panibagong maganda na naman tayong magugulay sa araw-araw. Tinulungan ko na rin si Di na magbuhat-buhat ng tubig para hindi na siya pabalik-balik sa kanyang pwesto. Oh, paano mga kagala? Hanggang dito ko na lang tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pagdaan, sa pagtambay at sa oras ang inyong ibinigay. Ingat kayo palagi mga kagala ko. See you on my next vlog. Bye!